Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit concern na concern ang Panginoon sa ating kapayapaan? Bakit? Ayaw na magulo? Sapagkat pag wala sa atin ang kapayapaan, ano naghahari sa atin? Takot. Takot. Kapag tayo ay laging takot, ano ang mangyayari sa atin? Manginginig ang tuhod. Laging kabado. Amen ba? So, balisang-balisa. Kapag laging takot ang tao, umiikli ang buhay. Sapagkat ang takot ang pinagbubuhatan ng sari-saring problema sa buhay. Minsan may mga taong takot na takot, hindi naman alam kung anong kinatatakutan nila. Sino sa inyo ang takot sa multo? Yung totoo lang. Sino ang takot sa multo? Yung hindi nagtatas, hindi takot sa multo? Kung ngayong gabi magpakita siya ng multo, hindi kayo matatakot? Kadalasan ang ating kinatatakutan mga bagay na hindi natin alam at hindi natin nakikita. Totoo hindi? Mga bagay na hindi natin alam o hindi natin nakikita. O kaya malaman man natin, wala tayong magagawa. So ang aking babahagi sa inyo is how to keep your peace during times of trouble. And how important is peace to everyone. Gaano ba kahalaga ang kapayapaan sa buhay ng tao at paano natin mapapanatili ang kapayapaang kailangan natin. Akala natin, nung una, nung ato'y binatat dalaga, sige na nga, manligaw lang ako at mag-asawa para matahimik. Nang magkaasawa na tahimik ba? Sige na nga, manligaw lang ako at mag-asawa para matahimik. Nang magkaasawa na tahimik ba? Lakasan nyo. Bakit? May asawa na ba kayo? Diba? So, sino sa inyo talaga ang gustong magkaroon ng kapayapaan? Ibang kapayapaan ito, sapagkat sa isang bahagi ng kasulatan, may sinasabi ang Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan. Ay, hindi ba conflicting yun, no? Pagkatapos, sinasabi niya dito, peace be with you. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung sinasabi niya, hindi ko naparito para magbigay ng kapayapaan, kundi magdala ng tabak. Yung manugang laban sa biyanan. Sa isang bahagi ng kasulatan, noon niya, nabasa ko yun . Anong uri ng kapayapaan yun? At anong uri ng kapayapaan ang tinutukoy ng Panginoon? Sa isang bahagi naman sinasabi niya, kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Kaya sa mundo ngayon, magulo. Dito na lang sa atin, magulo. Sa Senado, magulo na. Sa Kongreso, magulo. No? Maraming gulo. Bakit kaya? Bakit mahilig ang tao sa gulo? Pero sabi ng Panginoong Kristo, in the world, this world is full of troubles. Marami kayong kapigatian at kaguluhan sa sanlibutan ito. Pero ang sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa.
napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, since peace is the ultimate, I would say, yung bagay na hinahanap ng tao, pag hindi natin nasumpungan yan sa buhay ngayon, doon natin masusumpungan sa kung saan nakalagay na RIP. Rest in peace. Pero kapayapaan ito, masusumpungan natin ngayon din sa buhay na ito. Kapag nasumpungan nyo ang nagbibigay ng kapayapaan. Kapayapaang hindi maunawaan ng tao sa gitna ng kaguluhan ng mundo. At ang taong may taglay nito, nakatitiyak, anuman mangyari, hindi siya hindi siya maguguluhan. Hindi siya magugulimihanan. Ang resulta ay hindi siya tatanda. Sapagkat kung wala kang kapapayapaan, 40 ka pa lang, mukha ka ng 80. Amen ba? Pero pag nasumpungan yung kapayapaan itong tinutukoy ng Panginoon Kristo in the midst of trouble, makita nyo kahit 120 na kayo, mukhang 20 lang kayo. Amen ba? Ito ang kapayapaan kailangan natin para humaba ang buhay natin dito sa mundo. Sino gusto mahabang buhay? Alam, ang buhay talaga dito sa mundo, mahiwaga. Tingnan nyo. Nung isang araw, narinig ko sa radyo si Brother Dante. Pinadadama niya sa kay Sister Mele yung kanyang pag-ibig. At saka nagbabayad daw siya ng kanyang mga utang sa kanya. No? Kailan lang yun? Yung isang linggo ko yata narinig si Brother Dante na talagang pinakikita daw niya ngayon kay Sister Mele yung pag-ibig niya. Kako, bakit kaya? May sakit ba si Mele? Pero wala naman at the time. Diba? Ngayon, ang balitaan ko, paktay na. Kako, bakit? Anong nangyari? Nandito pa lang siya nung isang araw masaya. Ano nangyari? Inatake daw. Inatake. Kaya wala nakakasiguro sa buhay nito talaga. Habang tayo may hininga, huwag tayong himwalay kay Kristo. So when times like that happens, how do you keep your peace? Mahalaga po yung kapayapaang ito. Ito po ang nawawala sa mga mag-asawa, kadalasan, sa loob ng tahanan, sa magbiyanan, no? Sa mag-ina, mag-ama, magkumare, magkumpare, yung matalik na magkaibigan. Sikapin yung magkautang sa isa't isa. Sapagkat kapag kayo nagkautang sa isa't isa at hindi binayaran, yung matalik mong kaibigan magiging matindi mong kaaway. Totoo hindi? Bakit nagiging matinding kaaway ang matalik na kaibigan? Ano hindi nagbabayad? Hindi kasi, yung matalik mong kaibigan, na ipagtatapat mo ang lahat na sikreto mo sa buhay. Wala kang tinatago sa kanya. Kaya kapag inaway ka noon, inaway mo siya, lagot ka. Marami siyang sikretong nalalaman sa iyo. Amen ba? Pero ang Panginoon, kahit malaman ang sikreto mo, hindi ka ibubulgar. Amen? Kaya, siya lamang talaga ang nagtataglay ng kapayapaang hindi masusukat dito sa mundo. So, related po ito doon sa topic natin ng karayang Martes, when trouble strikes. Kapag ang kaguluhan ay dumarating, sabi sa Santiago, is any one of you in trouble? Ano daw instruction? He should pray.
Is any one of you happy? Ano? Now, when you're in trouble, are you happy? So, in other words, when you are happy, you are at peace. Wala kang trouble. So, whether in trouble or out of trouble, we should always pray. Lagi tayong nananalangin. So, my little lesson tonight is how to keep your peace. Yung peace pong tinutukoy dito, hindi po yung kapayapaan sa magkaibigan, sa isa-isa. Sapagkat yan po ay madaling masira po ang kapayapaan yan. Hindi kailangan magbayad ng utang, lagot na. Out of peace na kayo. Pero itong kapayapaan na ito ang tinatawag na inner peace. Kaya kapayapaan sa ating loob. Kaya kapayapaan sa ating isipan. Na anuman mangyari sa ating paligid, nagkakamatayan na, ay yung kapayapaan na yun ay nananatili. Hindi tayo naapektuhan ng mga pangyayari. So the first step to keep your peace is found in Philippians chapter 4, verses 4 to 7. It says, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Narinig niyo yun? So, ang unang prescription para tayo hindi mawala sa ating kapayapaan, ano man mangyayari, namatayan, may nagkasakit, nanakawan, iniwan ng asawa, sumakabilang bahay, tumakap ng pagkamalintiks, yung pala sa iba. Pag wala kang kapayapaan ito, siguradong gira ang aabutin mo. Subalit, pag taglay mong kapayapaang ito, tudo pasa lang. Kahit nakita mo nang may kahawak ng kamay, sasabihin mo lang, praise the Lord, hallelujah, para tumakbo ang kabayo. Amen ba? So, sa ano man daw bangay, magalak tayo lagi. Because the opposite of trouble is peace. And the ingredient of peace is joy. Alam niyo yung ingredient? Anong tawag doon sa ingredient? Sangkap. Sangkap. Kapag ikaw ay may kapayapaan, inner peace, lagi kang masaya. Lagi kang nagagalak. Lagi kang umaawit ng papuri sa Panginoon. Lagi kang nagpapasalamat. Lagi kang nakangiti. Amen ba? Hindi mo makita isang taong taglay ang kapayapaan ni Kristo na akala mo, walang problema na yan. Sapagkat lagi nakangiti yan. Hindi mo yan mahalatang galit sa'yo. Oh. Nakarap sa'yo pero nakangiti pa rin yan. Bakit? Hindi siya naapektuhan ng anumang sasabihin ng kanyang kapaligiran.
Alisan mo man yan ng tungkulin, alisan mo sa posto, alisan mo ng kapangyarihan, okay lang. Hindi sa maapektuhan. Tuloy lang ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, be joyful always. Nakita niyo ang salitang always? Ano ibig sabihin ng always? Lagi. Lagi tayong magalak. Magalak sa Panginoon. No? Nataga ang paa. Praise the Lord. Amen ba? Nadukutan. Praise the Lord. Nanakawan ng bag na may pera. Praise the Lord. Amen. Amen ba? Hallelujah. Bakit? Pera lang yun eh. Be joyful always and pray continually and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos o ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Yung nangyari? Kalooban ba ng Diyos yung naputulan ka ng daliri? Hindi, pero magpuri ka pa rin. Bakit? Naputulan ka na, napupuri ka pa. Ano? Nanakawan ka na, nagpupuri ka pa. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi. Ang kalooban ng Diyos, ano man mangyari, magpasalamat ka at magpuri sa Diyos. Amen? Sapagkat walang nangyayari sa atin, sa tao, na hindi alam ng Diyos. Bakit tayo kailangan magpasalamat? Sapagkat mayroon tayong Diyos na tutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen ba? Second, what I'm sharing with you is to keep your peace. Alang, ang bawat Kristiyano, ang binyagang Kristiyano, sa totoo lang ay hindi dapat nababahala sa anumang bagay. No? Bakit? Binibigyan tayo ng kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan yan ay nanatili nang sandaling ibigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu Santo. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. Kapayapaan. Kapayapaan na galing sa Diyos. Kapayapaan na hindi mabibili sa palengke. Kapayapaan na hindi maibibigay ng asawa, magulang, kaibigan, etc. Kapayapaan na hindi matitinag sa gitna o sa panahon ng kaguluhan. Ano man ang nangyayari, you are at peace with yourself all the time. Kaya lagi kang malusog. Sapagkat payapa ang kailooban mo. Sa sandaling mawala ang kapayapaan na yan, sasakit na ang loob mo, sasakit na ang ulo mo, sasakit na ang bulsa mo. Marami na sakit na mararamdaman pag nawala yung kapayapaan na yun. Totoo hindi? Nasundan nyo? So, mahalaga po ang kapayapaan itong binibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang isang susi sa pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Amen ba? Bakit maraming bigla ang inaatake ng alta presyon? Nawawala sa kanila ang kapayapaan. Amen ba? Sometimes yung mga ganyang sakit, hindi naman sa kinakain lahat yan eh. Ang sabi sa akin ng aking doktor pagkatapos sa aking ma-bypass noong 98, sabi niya, malakas ang puso mo, iwasan mo lang ang stress. Iwasan mo ang stress sapagkat ang stress, number one na nagpo-produce ng cholesterol sa
katawan mo, sa ugat mo. So, ang sabi ko sa kanya, Dok, sabihin mo yan sa misis ko. Anyway, sinabi talaga ng doktor. So, ang ginawa naman ni Sister Belen, talagang mabait na mabait siya kasi ka-opera ko lang eh. So, lahat na pagkain na binigay ng instruction ng doktor, yun ang inanda sa akin, ay walang kalasa-lasa. Walang asin, walang ganito, kasi bawal daw. Ay, lalo akong nagalit. Lalong tumaas ang alta presyon ko, blood pressure ko. Ayun, lalo kang may stress. Bakit? Nawala yung kapayapaan na bigay ni Kristo eh. Nawawala din pala yan. Pangsamantala. Pero ituturo ko sa inyo ang mga bagay na ito na anuman mangyari, hindi talaga mawawala ang kapayapaan na yan. Magugulat ka. Mabibigla ka. Pero in a few minutes, balik yung kapayapaan na yun. You will be at peace with yourself. Siyempre, sino nabibigla yung nawalan ka ng 10,000? Magugulat ka siyempre, magagalit ka. Sino yung magagalit? Hindi yung magagalit na yung inaasahan mo, hindi dumating. Amen ba? Siyempre, magagalit ka. Hindi. Yung may taglay na kapayapaan ng ganito, sandali lang galit. Split second lang. Mamaya, nakangiti na naman yan. At peace na siya sa kanyang sarili. Amen ba? Step is, be joyful always. Magala kayo lagi sa Panginoon. No? Na question is, how do you keep that? Paano ka laging magagalak sa Panginoon? Hello? Gusto nyo malaman? Okay, mamaya. Sabihin ko sa inyo. Second is, to keep that peace, para hindi mawala yan, in that spirit of joyfulness, do not be absent in the assembly of joyful believers. May kasabihan, misery loves company. Ano ba yung misery sa Tagalog? Kapighatian, naghahanap daw yan ng kasamahang namimigati rin.